Yeah! Hi! 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 Oh. Guys, natulog siya sa bed niya. Very good. Pero nilagyan ko ng ganito yung bed niya. Ito yung dating bed ni Zoe kasi natakot ako baka mahulog siya. At nahulog nga siya kagabi, no? Although natulog naman siya dito sa kwarto niya, hindi siya umiyak. Pero nahulog siya ng minsan. Buti na lang talaga. Meron pa kaming ganito yung sa kwarto ni Zoe. At hindi siya, nasaktan. Lagay ko muna to dito. Natulog naman siya ng maayos. Kaya natanggalin ko na yung mo? Sleep sack mo. Nilagay din namin dito yung kitchen ng ating niya. Binigay na namin sa kanya. Dito mo, natanggalin natin yung mo. So. Sleep sack. Yes. Goed zo. Heb je goed geslapen, Ken? Ja. Ja, goed zo, anak. Ay, naku guys. Buti na lang talaga. Pero very good siya masyado. Kasi natulog nga siya dyan. Kasi hindi talaga siya umiyak. Umiyak lang siya, narinig ko lang siya nung siya nahulog. Naku, very good idea talaga ito. Mabuti na lang. Ja. Hallo, goedemorgen. Morgen. Ano yan? At natapos na rin namin ang bed ng Ate Zoe, guys. Pero hindi pa niya to nakikita kasi natulog siya sa kwarto namin kagabi. Ito na ang kanyang bed. Ayan, nagawa na ni Daddy kagabi. Tinapos namin yan kagabi, actually. At meron kaming isang problema. Etong kanyang kumot, kasi hindi ko naman to binili, no? Yung kumot, meron pa kaming extra mga comforter. Hindi siya fit. Look. Ayan, no? Hanggang dyan lang siya maliit. Bitin siya masyado, oh. Mas maganda yung hanggang doon siya sa dulo. Oo, si Ate Zoe, guys, nasa kwarto namin. Sleeping pa siya. Mamaya, pakita namin to sa kanya. Kasi kagabi, pinatulog na namin. Tapos tinapos nga namin ito para ma-surprise siya. Ito yung nalabahan ko na binili natin nung last vlog. Yung Moana na cover. Kasya nga naman siya dito. Pero sa bed, hindi siya kasya. Ayan, bitin nga siya pati dyan, no? Ang ganda nito kasi yung mga libro niya nalagay ko dito sa gilid. May lalagyan talaga siya ng libro. Pinili talaga namin ito. Especially for her. Kasi nga, din siya, kahoy. Mas mabilis linisin. Compare sa yung stuff na, yung may foam. Oo, yung ganun, yung parang sofa, yung tela. Hindi talaga ganun yung bibili namin. Kasi nga, alam niyo naman na may asthma si Zoe. May allergies siya. So, mas maganda ito, kahoy. Solid na kahoy. Para, mabilis linisin lang din. Tsaka makita ka agad kasi puti. Tapos, ang bed niya na ito ay merong, wala na yung pink niya na bed, guys. Mag-transition na rin ang Ate Zoe natin. I'm so proud of her. And then, meron siya mga drawers. Yun yung kinaganda niya. Yan, meron pa nga kaming isang blanket dito. Pero hindi niya talaga ka-size ito. Bitin na bitin ito dito sa, sa kama. Ayan, so, dalawa yung cabinet niya. Meron pa sa kabila, actually, nilagyan ko ng kung anik-anik pa. Anong iniinom mo dyan? Ano yan? Nagkakape na siya, guys. Aga-aga. And then, yung rug na ito, yung nalalabhan, yung nasa baba, yung nasa sala. So, maganda itong rug na ito kasi, malabhan siya. Baka kahit na nag-upgrade na yung bed ni Zoe, mahulog pa rin siya. At least medyo malambot pa rin yung, huhulugan niya. Kaya nga, mas maganda na palitan itong, blanket. Para ito, siya dito, ay maalagay siya sa ilalim, matakin ba, sa ilalim ng kama. So, ayan na ang bed niya. Tapos nandun yung mga laruan niya dito sa gilid. Tapos itong niregalo namin sa kanya nung siya niyan nung 4 years old siya, kung ma-remember ninyo. Nilagay namin dyan, tapos easily, siya, movable siya. Kung just in case gusto niya maglaro, ilagay siya dito. Pwede naman. Yung chair niya nandoon din.
And then, yung piano niya na galing kay Rina, nandito kasi merong saksakan dito. Mas easier, mas accessible siya dito. So, nilagay namin dyan. And, meron din kasi siya kagaya doon sa kay kwarto ni Kenneth. Meron siyang, dito, pipes. Kaya, hindi kami pwedeng maglagay ng bed dito. Yung last lang talaga na resort dito sa gilid. Ayan na ang room ng ating dalaga, guys. Sana ay magustuhan niya mamaya pagkagising niya. Surprise natin siya. Ayan na. So, tapos na ang kanyang kwarto. Mas maluwang ang kwarto niya, no? Compare kay Kenneth. Kaya baby pa naman si Kenneth. And then, kung mapapansin ninyo, ito, yung nabili natin sa Pangasinan nung nasa Pinas tayo. Nilagay ko siya dito. Kasi maganda yan siya, oh. Ang ganda niyang tignan. Ang corals. Bagay na bagay yan sa kwarto ni Zoe kasi yan naman ang team ng kwarto ni Zoe. Kung ma-remember ninyo, yung wallpaper, siya din pumili niyan. Itong bed, kami talagang dalawa ni Daddy ang pumili kasi gusto talaga niya yung may slide, yung ganon. Tapos yung up and down, sabi namin sa kanya, mas okay itong bed na ito kasi nga at least kahit kapag mamasyal si Mama Marina, matabi sila matulog. Kasi dun sa dati niyang bed, pag namamasyal si Mama Marina dito, si Mama Marina lang yung kasya. Di sila kasyang dalawa. At least ngayon makakatabi niya na yung oma niya matulog. Mo tong Kenneth na to, tinanggal. Kinuha niya tong libro. Di niya binalik. Saan ba to nakalagay? Dito. Ayan. Ang ganda niya kasi nga, gustong-gusto ko tong area na ito na lalagyanan ng libro niya. Na, pagkagising niya guys, tingnan natin kung surprise siya sa kanyang bed. Ito na, papakita na natin ang room ni Zoe sa kanya. Kanit, Zoe? Kanit, Ken? You love it, ate? You like your bed, darling? Oh, panik mo si Kenneth, oh. Panik si Kenneth. 1, 2, 3. Yeah, good job. You like it, ate? Wow. I'm so happy. Parang gusto din ni Kenneth. You like the bed of Ate Ken? Yeah. But you already have yours. Out of bed. Oh, Look, ate, I put your toys in there. Look, Zoe, you have drawers in there. You can open them. Wow. And one more there. I will put your kumot in there and your other stuff. There are also some books in there. The big ones because they cannot fit in that area. Kamay na, kamay, Ken. Maipit. Oh. I'm happy you liked it. Look, I put your piano here. But I don't know where the cord is. I'm gonna look for it first, okay? And then you can use the chair to sit down and do your piano, okay? Oh. And all your toys and Barbies are here. Nandito yung mga Barbie niya. Lahat ng Barbie, lahat ng yung little pony niya, lahat ng yung mga babies nandito, no, nak? Okay. Makalaro pa sila dito, guys. Oh, maluwang-luwang tong kwarto ni Zoe. I stand corrected. Yung isa pa lang ganitong mangga, ito pa yung galing kay Mama Marina, oh. Na na siya, nahinog na. Nung vlog ko to last time, pa ito, green. Hinog na siya. Guys, super sarap nito. Ito, no? Hindi ito lasang gamot, kahit ganyan yung color niya. Tumitimbang pala yung isa minsan. Isang mangga, 1 kilo. Ganon sila kabigat, depende sa sa laki. Tikman natin itong isa. Are you ready? Look at that. Kutsarain ko na lang. Try natin siya. Ang sarap. Grabe. Kakaiba ang lasa.
Damay-damay na po tayo, no? Sarap talaga, guys. Thank you so much po. Ganito ba ito kainin? Bala na, kanya-kanya naman po tayo ng style ng pagkain ng mangga, no? May share pala ako sa inyo. Kailangan natin itong pag-usapan. Kailangan ko itong i-voice out, i-share sa inyo. Hindi ko alam kung pareho ba tayo ng opinion or hindi. Pero ako, ito yung opinion ko. Kausap ko kasi si Tatang noong, kailan ba yun? Parang 3 days ago. 2 days ago. Basta ngayon pa lang kasi ako naka-vlog magmula nung nakausap ko siya. Kasi, nagpa-check up sila. Yung general, ano lang, yung blood test. Yung titingnan nila yung sugar mo. Pinilit pa namin siya. Kasi nga napansin ko na medyo lumaki yung tummy niya. Tapos sa video call, iba yung color niya. Tapos marami siya yung yung nag-umbok-umbok yung niya, para siyang may arthritis. Si Tatang ay 73 na yata. Basta malapit na siya mag-75. Ganyan ang edad niya. Tapos, ayaw niyang pa-check up talaga. Ang dahilan niya, kasi matanda na daw siya, natural lang yun, na may mga sakit-sakit siya, etc. Tapos sabi ko sa kanya, Tang, anong gusto mo? Yung habang tumatanda ka, nagagawa mo pa yung gusto mo, kahit na may edad ka na. O yung tumatanda ka, tas may sakit ka, hirap ka, hindi ka makalakad, may masakit sa ganito, masakit sa ganyan. Sabi kong ganun sa kanya. Tapos, sabi niya, syempre gusto niya yung tumatanda siya na wala siyang nadarama. Tapos sabi ko, yun nga, sabi ko, ang solusyon ay, pa-check natin yung yung blood mo. Tingnan lang naman natin. Sabi ko, konti lang naman na tusok yon na blood. Titingnan lang kung mataas ang sugar mo, o yung ganito mo, yung ganyan mo, yung cholesterol mo, etc. Kasi at that time, magpapacheck up din si Mama B. So sabi ko, para sabay na lang sila. Never pa yan nagpa-check ng blood. Magmula nung dumating siya galing Saudi, noong umuwi siya sa Pinas, noong nagretiro siya sa Pinas, 60 yata siya noon, sakto, or 59, hindi ko sure, basta ganyang age. Mula nung umuwi siya, hindi pa siya totally, never siya napacheck ng dugo. I mean, never siya nagpa-check up, yung general check-up. Kahit sa eyesight, kasi yung eyesight niya okay na okay pa. Mayroon lang siyang reading glass, pag lang yung nagbabasa. Pero yung everyday use, hindi niyan gumagamit. And then yun nga, dumating yung araw na magpapacheck na siya. Nagpacheck, nag-fasting kasi nga para sa sugar, sabay sila ni Mama B. And then lumabas ang resulta, mataas ang kanyang blood sugar, mataas ang kanyang blood uric acid, tapos mataas ang kanyang triglycerides. Hindi tumawag ako sa kanya. Sabi niya, ganun talaga kasi matanda na ako, mataas talaga lahat, normal lang yun, etc. Ayaw pa rin talaga niyang maniwala na need siya magpa-doktor at kailangan nabigyan siya ng gamot dun sa mga matataas niya na yun, lalo na yung sa uric acid, sa blood sugar niya, kailangan din yun. And then yung triglycerides nga niya. To cut the story short, pumayag naman siya na diretso siya sa doktor para makakuha siya ng gamot. So, at least ako, panatag ako, yung alam ko na nanggagamot siya. Sabi niya, makikinig naman daw siya doktor, etc. So, in short, nakinig siya at natuwa naman ako, nasayahan naman ako at medyo nabawasan yung aking iniisip. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Going back to my point is, syempre tumatanda na yung magulang natin. Lalo na ako, personally, malayo ako sa mga magulang ko. So, sabi ko sa tatang ko, Tang, sabi ko, hayaan mo ako na, ikaw naman yung alagaan ko, hayaan mo ako na, ako naman yung mag-alaga sa inyo. Ayan. Kasi, meron kasing mga tao na, for example, yung kabaryo namin, namatay siya, hindi alam ng
mga kamag-anak niya na may sakit pala siya. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Nawalang paalam, nawalang anything. Yun pala, meron pa lang siyang sakit. Sinikreto lang niya. Yung ganon. Naiintindihan ko. For example, ako yung magulang. Kung ilalagay ko yung paa ko sa mga magulang ko, if ever, naiintindihan ko na hindi ko sasabihin or may tendency na sisekreto ko yung sakit ko para ako na lang, yung point of view ko na ako na lang nakakaalam para hindi na sila ma-stress, hindi na sila maabala, hindi nila ako intindihin, yung ganun. Naiintindihan ko yung ganung point. Pero sana naman, hindi ko na po sinasabing lahat ha, hindi ko po generalize. Pero sana naman din, maintindihan din ng mga magulang yung point of view ng mga anak. Siyempre, yung mga anak, gusto nila na kami, mga anak. Tayo lahat, no? Naging mga anak din naman tayo, may mga magulang tayo. Sana maintindihan po ninyo na kaming mga anak ninyo, gusto po namin kayong alagaan. So, gusto po namin na maiparamdam sa inyo na importante kayo, na mahal namin kayo. Kahit may sakit kayo, hindi yun burden sa amin. Kumbaga, opportunity yun sa amin para lalo naming maiparamdam, maipakita sa inyo gaano namin kayo kamahal, gaano kayo kaimportante sa buhay namin. Please naman po sa mga magulang na merong may sakit, hindi ko naman po kayo inutusan, no? Pero please naman po, i-consider po ninyo na kung may malalang sakit or kahit ano man, huwag po nating isisekreto sa mga anak natin para pong deprive po natin yung karapatan nila na alagaan kayo. Ganon. Tama po ba yung aking term? Baka magkamali ako, mabasya ako. Para po sa mga magulang na nag-undergo po ng ganito, ganyan, yung sinisikreto nila, lahat ng mga nararamdaman nila para hindi mahirapan yung mga kamag-anak nila, yung mga anak nila, yung asawa nila, para hindi mag-alala, para wala na lang iniisip. Please, nyo naman po, i-consider nyo naman po yung feelings naman ng asawa ninyo o yung anak ninyo na wag nyo po silang i-deprive doon sa natitirang time man ninyo na alagaan nila kayo. At may bigay din yung tamang care, alam mo yun. Na ano kasi ako na stress doon sa usaping ganon. Pero sa point of view naman na kahit balik-balik tayo, sa point of view naman ng magulang, naiintindihan ko po yun at nire-respeto ko po yun na ayaw na lang ninyo ng maraming etc. Kumbaga, sinosolo nyo na lang yung sakit ninyo, sinosolo nyo na lang yung lahat ng heartaches ninyo, sinosolo nyo na lang. Diba sabi nga nila, hindi ko alam sino nagsabi, pero kung tama tong pagka-remember ko, pain shared is pain lessened. Ibig sabihin, pag na-share mo yung pain mo sa kapamilya mo, sa asawa mo, nababawasan yung burden mo. At least alam mo na merong someone na nandun to care for you. Kahit sobrang sakit na ng pakiramdam mo, sobrang groggy ka na sa mga gamot, if ever man, kung nag-undergo ka man ng therapy, at least you have someone in there to share your pain, not physically but emotionally. Someone na nandoon lang para sa'yo kahit na walang sinasabi. Through actions, yung alalayan ka man lang or alam mo yun, paliguan ka or anything. So please, pakiusap ko lang po. Consider ang mga anak po ninyo. Again, pain shared is pain lessened. Hanapin ko nga yun, sino nagsabi niya. Nakalimutan ko na eh. Pero matagal ko nang yan. Hindi ko lang ma-remember sino ang nagsabi. Diba? Paubos ko na itong mangga. So, yun lang yung gusto kong i-chika sa inyo today, i-share. Ang haba na tuloy na tong vlog natin. So, yun lang. Update kay Tatang. Okay naman na siya ngayon. Wala siyang anything na nararamdaman. And I'm happy. I'm very, very happy na nagpatingin siya. Na-relief. Na ano ba ako? Para akong na bawasan ng tinik. Nabunutan ng tinik sa dibdib ko, sa isip ko. Ngayon na alam ko na nanggagamot siya, na meron pa siyang follow-up checkups, na updated ako. Lalo na, nakahiwalay ako sa kanila. Wala ako sa piling nila. What more yung kung nandyan ka,
nasa isang bahay kayo, tapos hindi mo alam, yung magulang mo may ganong nararanasan, tapos hindi mo alam. 'Di ba? Napaka-painful na experience nun. Yun lang, maraming salamat. Sana po yung nagustuhan ninyo ang vlog na ito kahit nakaupo lang tayo at nagkumain ng mangga. And hope to see you next time. Bye guys! Thank you for watching!